Good morning mga kapatid. Isang masaganang biyaya na naman. Isang masaganang pagpapala na naman ang ibinigay sa atin ng Diyos na pinananatili na naman niya tayong buhay. Nagsasama-sama tayo lagi every Thursday sa prayer meeting, sa pag-Huwebes. Nagsasama-sama niya tayo every Sunday sa Zoom app na ito ang ginagamit niya ngayong instrumento para magsama-sama tayo makasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At ang mensahe nga ng Panginoon sa atin ay yung kanyang kapayapaan. Yung kapayapaan niya ang ibinigay niya sa atin at iniwan niya sa atin para pag dumating nga sa mga ganito mga kabagabagan sa mundo, mga days of uncertainties, sinisigurado ng Panginoon na mapayapa tayo. Sinasabi niya yun sa John 14:27. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. So pag sumasagi sa isip natin ang mga bagay na nakakatakot at natatakot tayo, alalahanin natin itong John 14:27, manampalataya tayo. Magsanay tayong manampalataya sa salita ng Diyos. Pagkat ang Panginoong Hesus ang kapayapaan natin. Ang Panginoong Hesus ang mapapanatili ng kapayapaan sa atin. At ang mga salita niya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Sabi sa Colossians 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kay maging mapagpasalamat. Kaya nga in everything give thanks. Sa araw ng ganitong mga kabagabagan, pasalamat tayo na ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa mundo to. Itong laganap na virus ng COVID-19. Para na sa ganun, magawa na ng Ama ang ipinagagawa niya sa atin na tawagin na yung lahat ng mga anak niya, tipunin na doon sa clouds, malapit nang bumaba ang Panginoong Hesus at konting panahon na lang mga kapatid at panatiliin natin itong kapayapaang ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang oras na hindi tayo magiging payapa. At ang makapagpapayapa sa atin, pananampalataya sa Panginoong Hesus. It is done unto you as you believe. Pag pinaniwalaan mo payapa ka talaga. Sabi ng Romans 5:1, Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang kapayapaan natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya nga may salita ng Diyos na in whatsoever state I am, therewith to be content. Kaya kahit ano nangyayari sa atin, kahit ano nagaganap sa atin, payapa lang tayo. Kontento lang tayo sa lahat ng bagay because it is a gift of God. Psalm 29:11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ng kanyang bayan ng kapayapaan. So ito yung pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. Hindi lang tayo pinagpala sa mga material na bagay, na suportado tayo sa lahat ng material na bagay, kundi pinagpala tayo ng kapayapaan. Kaya huwag kayong magugulumihanan. Kayong magiging anxious. Do not be anxious of anything, sabi sa Philippians 4:6-7. Kasi ito yung sandata ni Satanas para magulumihanan ka. Lagyan ka sa isip ng mga kabalisahan. Mabalisa ka, matakot ka. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, iniwan sa atin yung kapayapaan. Kaya sabi niya rito sa Philippians 4:6-7 ng ganito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So hindi masasayod ng pag-iisip yung kapayapaan.
Kasi madalas mangyari sa atin yan, nangyari din sa akin yan eh. Napakahirap nung mamatay ang mahal mo sa buhay, pero yung kapayapaan ng Diyos, binigay pa rin sa akin. Hindi na tayo pinababaya kahit anong trahedya nagaganap. Na-stroke ako. Naturuan ako ng Diyos na yung mapayapa doon. Hanggang sa imininsahe pa nga ng Panginoon sa akin sa pamamagitan pa ni Brother Manny. Nakaupo kami sa isang malaking bato sa gitna ng dagat, kaming dalawa lang. Tapos yun ang minessage sa akin ni Brother Manny. Sa bawat sandali ng buhay mo, lagi ka lang payapa. Huwag kang magpapagulo. Lagi ka lang payapa. Yan ang sikreto eh. Kaya yun ang ibinigay naman ng Panginoong Hesus sa atin. Kapayapaan. It is a gift of God. Psalm 119, 165. Dakilang kapayapaan ang itinatamo nila na nagsisigibig na yung kautusan at sila'y walang kadahilan na ikatitison. So masaganang pagpapala ng kapayapaan ang ibinibigay sa atin, tayong natatakot sa Panginoon at bibigyan tayo ng Diyos ng prosperity o ng pagpapala to those who submit to God to have the peace of God. Sabi ng Job 22:21. Makipagkilala ka sa Kanya at ikaw ay magiging mapayapa. Ano pat ang mabuti darating sa iyo? So makipagkilala ka. Kasi ang Panginoon Jesus nagpakilala sa atin. He revealed Himself to us. Nagpakilala siya sa atin at nakilala natin ng Diyos. Kaya kinikilala tayo ng Diyos. At sa pagkilala sa atin, darating sa atin na masaganang pagpapala. Lahat ng masaganang biyaya ay bibigay sa atin ng Diyos habang nasa lupa tayo. At sabi niya sa Psalm 34:14 ng ganito. Psalm 34:14. Ito yung sinabi sa akin ni Brother Manny, Psalm 34:14. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Pursue peace. Lagi lang payapa. Habulin mo. Baka kasi mawala eh. Kaya pinahahabol. So ibig sabihin, magsanay tayo lagi. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Natural yun, matakot ka, mangamba, tao ka eh. Pero hindi natural yung mag-aari ang pangamba, takot. Hindi natural yun. Merong saying sa mga Chinese dyan eh. Okay lang daw na dapuan ka ng ibon sa ulo. Pero yung dapuan ka ng ibon sa ulo, tapos nagpugad pa doon, nangitlog pa, nagkaroon ng pamilya, hindi na okay yun. Yun ang ibig sabihin din nun. Na talagang tao tayo, natatakot tayo, nangagamba tayo, natural yun. Pero huwag mo paghariin yung datihang pagkatao. Paghariin mo yung bagong pagkatao. Isang bagong pagkatao na puspos ng kabanalan, puspos ng kapangyarihan at kapayapaan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Exodus 33:14. At kanya sinabi, ako'y sasayo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Come to me those who are heavily laden. Come and I will give you peace and rest. You will have rest unto your soul. Nagiging mapayapa ang buhay natin. Kahit na ano nangyayari sa iyo. Kahit anong masama nangyayari sa iyo. Masagana kapayapaan ng Diyos. Hindi tayo kayang gaguhin ni Satanas. Kahit ano pa gawin ni Satanas sa atin, wala siyang magagawa. Kaya nga sinabi na ng Panginoon yun dito sa mundo, talagang maraming kapigatian eh. Nandito sa mundo lahat ng kapigatian at kadalamhatian eh. Ito yung lugar ano eh, sinabi ng Panginoon kay Solomon eh, ano itong ibinigay mo sa tao na pagsanayan ng tao ang kapigatian. Mga paghihirap na pagsasanayan. John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin dinaig ang sanlibutan. So dinaig na eh. Dinaig na ng salita ng Diyos ang sanlibutan. So dinaig na yung datihang pagkatao natin.
bagong nilalang na tayo nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, kaya nakipag-isa tayo sa kapayapaan. Ang kailangan lang magsanay sa kabanalan, magsanay sa pananampalataya na lagi na lang tayong mapayapa. Sinabi niya rin yun sa John 14. Ito na yung pagsunod ng rapture na itong John 14 na to eh. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan, kundi gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda na ng kalalagyan, muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. So ito na kasunod na nito, rapture na Kasi nga, nanggugulo na si Satanas sa mundo Naalis na kapayapaan ng mundo Ngayon, hindi naman niya maaalis ang kapayapaan sa atin kasi kaya ba niya ang Panginoong Hesus? Hindi niya kaya. Akala niya nga, natalo niya ang Panginoon, ipapatay niya Hindi niya alam, ang pinapatay niya, yung sarili niya, kemikase. Nagbikti si Satanas kay Lucifer. Nung mapako sa krus ng Panginoong Hesus, talo na siya. Tinalo na ang huling tatalunan, kamatayan, kaya nagkaroon ng resurrected life ang Panginoon. Tayo yung binigyan ng resurrected life, nag-resurrect siya. Kasi kung walang pagkabuhay na muli, para saan ang faith natin? Useless na pananampalataya kung wala naman palang muling pagkabuhay na maguli. Dalawa ang pagkabuhay na maguli, yung condemnation tsaka eternal life. Isang ka po pwesto sa unang pagkabuhay na muli. Yung first resurrection sa buhay na walang hanggan, o yung second resurrection ay tatapos sa impyerno. Kaya mapalad tayo Kasi ano ba tayo? Sino ba tayo? May points ba tayo? May saysay ba tayo? May kabuluhan ba tayo? Wala naman tayong kabuluhan talaga Lalo na ako, wala naman akong kabuluhan. Kaya nga nung binata pa ako, lahat ng ginagawa ko, lahat ng bagay na walang kabuluhan ngayon pa, nalaman ko na makabuluhan pala ang buhay. Pag Diyos lang. Pag may Diyos ka, makabuluhan na buhay. Kasi wala akong Diyos talaga nun Kaya hindi makabuluhan. Ngayon, makabuluhan na ang buhay ko. Nalalaman ko na ngayon ang katotohanan. Naintindihan ko na kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga, hindi ko lubos maisip na ako pala'y pastor Nung malaman ko lang yun, nung tawagin ako ng Diyos na maging pastor, pastor pala ako. Hindi ko alam. Kaya mga kapatid, yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Kaya pagpapalain ko naman kayo. Binabasbas ako kayo lahat ng masaganang pagpapala at manatili sa atin ang kapayapaan ng Diyos araw-araw. Sumatin lagi ang gabay ng Espiritu Santo hanggang sa bumaba ang Panginoong Hesus. Nadadat na tayong buhay at walang bangis duwid sa iglesia. Kaya binabasbas ko sa inyo lahat na masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Sumayin nyo ang proteksyon laban sa COVID-19 virus, lumakas ang inyong mga espiritu, kaluluwa at katawan. Ibinabasbas ko sa inyo lahat ng pagpapalang material, sumayin nyo lahat ng pangangailangan nyo in Jesus' name. Kurbento, Mikyana, Helayanama, Toyoshi, Toyopika, Oren Manata, Kuyumis, Harano Yukia. Amen. Good morning mga kapatid. Isang masaganang pagpapala na naman, isang mapagbiyayang araw na naman ang ibinigay sa atin ng Diyos na buhay pa tayo. Patuloy tayong binubuhay ng Diyos. At binibigyan niya tayo lagi ng pagnanasa at paggawa na magsama-sama every Sunday worship at ang ginagamit niya ng paraan itong Zoom up. At ganoon din sa pag 7 p.m. ng Huwebes, nagsasama-sama din tayo doon para magampanan natin ang ministeryo ng panalangin ng huling araw. Kaya salamat sa Diyos na niloloob niya nga na malakas tayo, hindi tayo na-infected ng COVID-19 virus. At ang pinakamahalagang bagay na gustong i-mensahe sa atin ng Panginoon na ma-develop sa atin yung karakter ng Panginoong Hesus. Yung pinakamatinding karakter ng Panginoong Hesus. Yung karakter ng Panginoong Hesus na laging sumusunod. Walang minuto, oras, segundo na hindi siya laging sumusunod sa Ama. Lahat ng sinalita ng Ama sa Kanya, ginawa niya. Bawat sinabi ng Ama sa Kanya, sinalita niya at ginawa niya.
hanggang sa krus ng Kalbaryo, nagampanan niya lahat yun. At kung sumatomes, it is finished. Tapos ang misyon ng Panginoong Hesus, at ganun din tayo na kailangan matapos ang misyon natin. At habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, kailangan masanay tayo dun sa karakter na laging sumusunod. Yun ang pinakamagandang karakter ng Panginoong Hesus na kailangan magawa natin. At ito rin nga ang naging karakter ni Pablo. At ito rin ang sinasabi niyang karakter ng lahat ng mga Kristiyano. Basahin natin yun. Philippians 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So magkaroon tayo talaga ng fear of the Lord. Na work out your own salvation with fear and trembling. We have to work out our own salvation. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan eh. Yung natatandaan niyo yung 10 virgin na may dala ng ilawan. Di ba may 5 doon na hangal na Kristiyano na hindi naging matapat at matatag na lagi umaasa sa Diyos na pinakikilos lagi ang Espiritu Santo. Walang power yung ano niya, hindi magsisindi, hindi nakakilos ang Holy Bible, pabaya siya. Ngayon, nung humihingi siya, diba humihingi yung 5, bigyan mo kami. Hindi pwede, sapat sa amin to eh. You have to work out your own. Kanya-kanya tayo ng ano eh, binigyan tayo ng kanya-kanyang lampar eh. Binigyan tayo ng kanya-kanyang Espiritu Santo na ikaw, ang decision magpasakop, magsakripisyo na sumunod sa Diyos. Susunod ka sa lahat ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng aasa ka sa kahit na sinong tao. Ang aasahan lang natin ng Diyos, kaya mapalad yung walang ibang inaasahan at kundi ang Diyos. At kailangan matiyak mo sa sarili mo na hindi ka malahininga. Patay sindi. Minsan kikilos ang Espiritu, minsan hindi. May sindi, may patay sindi. Ganun na nangyari sa 5 virgins, sa 10 virgins, di ba yung 5 doon na patay sindi. Lukewarm yun eh. Kaya nung kumakatok na sa hindi na, sarado na eh. Hindi kayo naganda talaga, hindi ka naging seryoso sa pananampalataya mo eh. Lukewarm ka eh. Kasi delikado yung lukewarm, isusuka eh. Sabi sa Revelation 3:15-16. Minsan lang tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ito nga at pagkakataon na may binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Binigyan niya tayo ng ng bagong buhay, bagong pagkatao. And we are free from the law of sin and death. Pinalaya na tayo sa batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. So pwede na tayo magpakabanal-banal sa Romans 6:22. Meron na tayong bunga sa ikababanal. At yung nabubuhay sa Espiritu, susunod sa ayon sa Espiritu. Yung mabubuhay pa sa laman, ayon sa laman yun. Mamamatay ka, sabi. Isusuka ka ng Diyos. Ito na yung huling araw eh. Ipuprove mo na sa sarili mo na tunay kang anak ng Diyos. Nakatulad ka ng Panginoong Hesus na nagsasanay sa kabanalan. Nasanay tayong sumunod. Laging sumusunod. Basahin ko to ha. Revelation 3:15-16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya ang pagkikristyano natin, madalas ko nga sabihin, kapag ikaw may kakausapin magiging Kristiyano, sabihin mo sa kanya, kapag ikaw tumanggap sa Panginoong Hesus at pinili mo pagkakristyano, talagang susunod ka sa lahat ng iuutos ng Diyos. Kung hindi, huwag ka na magkristyano. Useless eh. Ayaw ng Diyos ng bakla. Yung malahininga, yung on and off. Ayaw niya ng patay sindi, para kang Christmas light. Nakasindi, bukas, sindi, bukas. Kumikilos lang ang pagmamahal mo pag Christmas Day. Hindi na Christmas Day, patay na. Wala na sindi. Kailangan lagi mong dala yung lampara. Laging may oil yon para magsindi. Kasi kung walang Espiritu Santo, paano mag-aalab ang apoy kung walang Espiritu Santo? Ano magsisindi? Wala. Kaya sapagkat ikaw ay malalining nga, hindi mainit o malamig man, isusuki kita sa aking bibig. So pag isinuka ka ng Diyos sa kanyang bibig, hindi ka na niya kukunin. Isinuka ka na nga eh. Hindi naman aso ang Diyos na pag sumuka, kakainin ulit. Hindi ganun ang Diyos natin. Kaya nga, ginawa ng Diyos na He is the author and the finisher of our faith. Siya ang magbibigay ng pagnanasa at paggawa. But you have to work out your own salvation with fear and trembling. At pag-workout niyan, laging sumusunod.
Hindi tumitigil ang pagsunod sa pananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, ang sumasampalataya ay maliligtas. So, ibig sabihin, progressive tense, laging sumasampalataya. Na ang ibig sabihin, laging sumusunod sa utos ng Panginoon. Kasi delikado eh. Delikado yung nga, isusuka nga eh. At ang ating pananampalataya, ang nagtagumpay sa mundo. Sabi sa 1 John 5:4. Basahin natin yan. Our faith has overcome the world. Hindi na tayo makasanlibutan. Hindi na tayo makamundo. Hindi na tayo makalaman. Makalangit na. Anak na tayo ng Diyos. Ito sabi niya. 1 John 5:4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumaig na sa sanlibutan. So, kung anak ka na ng Diyos, ipinanganak ka na ng Ama sa Espiritu, bago ka nang nilalang, binigyan ka na isang bagong buhay, dinaig mo na yung sanlibutan, patay na yung dati mong pagkatao, nakasama na nakapako sa krus yun. Kayang-kaya mo na magpakalinis, at araw-araw kaya mo na magpakabanal. May bunga ka sa ikababanal. Hindi ka naalipin ng kasalanan. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan, sa katuwid bagay, ang ating pananampalataya. So, yung pananampalatayang ibigay natin ng Diyos sa atin, genuine faith yun. Pananampalataya yun na siya ang naakda at siya rin na magtatapos. Sigurado yung faith na yun. Ang kailangan lang, manatili kang tapat hanggang wakas sa pananampalataya. You have to finish our course katulad ng Panginoong Jesus. Konsumato, natapos na yung landasin. Ganon din tayo, tapusin na natin ang landasin. Kasi kapag tayo nagtiwala ng lubos sa Diyos, umasa tayo sa Diyos, at lagi tayo sumasampalataya, pagpapalain tayo sa lahat ng bagay. Nalulugod siya eh. Basahin natin yun. Proverbs 1. Proverbs 3:1-10. Hindi ka mauubusan ng masaganang pagkain at inumin at biyaya. Lahat ng support ng Diyos ibibigay. Proverbs 3:1. Basahin natin. Proverbs 3:1-10. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay ay kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mata. Matakot ka sa Panginoon at tumuwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang lahat ng unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana at ang iyong mga adilisan ay aapawan ng bagong alak. So yung storehouse mo daw hindi mauubusan ng pondo, hindi mauubusan ng laman, ang banga ng bigas mo, ang lahat ng pangangailangan mo sa buhay susuporta ng Diyos. Basta maging tunay lang talaga tayong tapat. And beware of disobedience, kasi yun ang nakakatakot eh, yung pagiging malahining nga, yung pagiging disobedient. Talagang itodo mo na. Nandiyan ka na eh. Natagpuan mo na yung katotohanan. Di ba sabi nga, kapag natagpo yung katotohanan, ibebenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos bibilin mo yung bukid na yon. Kasi nandun yung yung kayamanan talaga eh. Totodo mo na dun, bibilin mo na. Ibig sabihin, one way life na lang tayo. Straight to God na tayo through Jesus Christ. Isa lang dadaanan natin, Panginoon Jesus. Hindi tayo magiging malahining matigas ang ulo. Kasi nakakatakot eh. Walang kagamutan, sabi, pag nabali ang leeg eh. Proverbs 29:1. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at wala nang kagamutan. So yun eh. Pag nasanay ka sa laman, babalik ka sa laman. Wala nang kagamutan yun. Sinadya mo ka sa babalik ka sa laman. So dapat yung nabubuhay sa Espiritu, mabubuhay lang sa Espiritu. Hindi ka mapapagod sa paggawa ng mabuti.
Hindi ka titigil. Patuloy at patuloy. Masasanay ka sa pagsunod. Sa Galatians 6 yun eh. Basahin natin. Galatians 6, 9, 10. At huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So aani tayo. Yung itinanim natin, aanihin natin. Nagtanim tayo ng espiritu, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya sa ating mga prayers, ang unang pinipray natin yung asawa at mga anak natin at yung ating kapatiran sa iglesia. Tsaka na lang natin isusunod yung mga anak ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik na sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, doon tayo mabubuhay. Yun ang espiritu at buhay. Salita ng Diyos ang ipamumuhay. Masasanay tayo doon. At patuloy tayong susunod doon para sumagana tayo sa lahat ng bagay. May pangako ng kasaganaan. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Isang pinagpalang kawakasan, buhay na walang hanggan at masaganang buhay. Yun ang pangako. Kasi may danger yung hindi pagsunod eh. Pero yung obedience naman sa Lord lagi ay matinding pagpapala. Sabi sa James 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang mga ginagawa. So hindi lumilimot, batas ng kalayaan na ibig sabihin kung saan loob natin ginagawa ang lahat, buong puso tayong nagmamahal sa Diyos, buong puso tayong tapat na sinusunod natin ang kalooban at pagpapalain tayo sa lahat ng ginagawa natin. Walang bagay na hindi tayo susuportahan ng Diyos. Nandun ang support niya sa atin. At ibibilang niya tayong kayamanan. Sabi sa Exodus 19:5. Kasi pag ibinilang ka ng Diyos na kayamanan, napakahalaga ka niya sa Kanya. Kasi bababa ang magnanakaw like a thief in the night. Ang Panginoong Jesus magiging magnanakaw sa huling araw. Like a thief. Inahalimbawa siya sa magnanakaw. Like a thief in the night. So kung hindi ka isang kayamanan, hindi ka nanakawin ng magnanakaw. Ang nanakawin ng magnanakaw, kayamanan. Ito yung sinasabi niya. Exodus 19:5. Kaya't ngayon, kung tunay na yung susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. So magiging tanging kayamanan. Susundin ng kanyang tipan. Meron tayong covenant of sacrifice eh. Meron tayong tipan sa Panginoon. Covenant Gospel Church tayo. Ang ating pinuno, si Brother Manny, tinawag ng Diyos. Nagpakita Panginoong Jesus, inutusan siya magtayo ng iglesia. Nagkaroon sila ng tipan. At ang tipan na ibinigay ng Panginoong Jesus kay Brother Manny, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto you. Pagpapalain tayo sa lahat ng bagay. Ngayon, ano yung hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katwiran? Natagpuan na natin sa ating puso ang kaharian ng Diyos, ang Panginoong Diyos.
Ang Diyos, ang kaharian ng Diyos sa puso natin. Ngayon, meron siyang kaharian dito sa lupa na ang pinuno, ang Ama, at ay tinatag niyang ulo si Jesus Christ. Nagtayo ang Ama ng Iglesia sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang ulo. So si Jesus Christ naglagay ng mga ordinansa, mga kautosan, dekreto, ibinigay sa mga apostol na siyang dapat lakaran. Ngayon, may tipan tayo doon na lahat yon na ibig sabihin magiging alagad tayo ng Panginoong Hesus. At pagpapalain tayo sa lahat ng bagay. And lo, I will be with you till the end of time. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lahat ng protection gagawin ng Diyos sa atin. Siya ang gagawa ng lahat ng masaganang pagpapala sa atin. At ang dulo nito, buhay na walang isang masaganang kawakasan. Kailangan lang maging masunurin talaga tayo sa lahat. Magsanay tayo sa kabanalan, laging sumusunod. At hindi lang yon, lahat ng pamilya natin, pagpapalaan, lahat ng ating mga anak. Sabi sa Deuteronomy 5:29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Ikabuti nila, yung asawa mo, ikaw, ang lahat ng mga anak mo, magpakailanman to forever. So from this time on, nung naging Kristiyano tayo at naging masuno rin tayo, pinalinganan ng Diyos ang pamilya natin. Naging family of God na tayo. Ibinilang na tayo ng Diyos na mga anak niya, at bilang mga anak, tagapagmana nga. At bilang tagapagmana, makipagtiis tayo kay Kristo. Sabi sa Romans 8:17. Basahin natin yan. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation ng Diyos. At kung tagapagmana, makipagkaisa tayo sa Panginoong Hesus, natapos niya lahat ng ipinagawa ng Ama sa Kanya, tatapusin din natin ang pagiging alagad ng Diyos, alagad ni Kristo. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo na may luwalhatiin kasama niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So merong mga bagay na ihahayag sa atin na kaluwalhatian, at sinabi to ni Pablo na hindi kayang tumbasan, uncomparable. Ang papananaw ko dito, opinion ko lang to mga kapatid. Kasi nung paakyatin ng Espiritu ni Pablo sa langit, nakaharinig siya doon ng mga bagay na sinalita na hindi dapat sabihin sa tao. Maaaring ito'y nalaman niya, pero hindi niya pwedeng sabihin. Kasi hindi pumasok sa puso ng tao. O narinig ng tao ang mga inihanda ng Diyos na siyang umiibig sa kanya. 1 Corinthians 2:9 yata yun. Tingnan natin. Kaya si Pablo nagsasabi, uncomparable Napatutunayan niya, ibig sabihin may pruweba siya, maaaring narinig niya. Kaso sabi, hindi pwede sabihin yan Kasi katulad nun sa 7 kulog, di ba si John the Beloved, na meron daw 7 kulog. Sabi nung wag mong sabihin kung ano sinabi ng 7 kulog. Kasi ang Diyos, gusto ng Diyos may secret siya Kaliwalhatian ng Diyos na magtago ng mga sikreto. Kaya ito yung mga ibibigay sa atin pag nasa langit na tayo. Dadapwat gaya ng nasusulat ang bagay na hindi nakikita ng Ama at hindi naririnig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kasi merong tinatawag na lihim ang Diyos na gusto niya ng Diyos maglihim Deuteronomy 29:29. At yung mga hayag lang sa atin, yun lang para sa atin at sa ating mga anak forever and ever. Pero yung mga lihim, sa Diyos yun Kaya kapag may lihim o hindi nakasulat sa Bible, sa Diyos yun. Huwag mo na ukil-kilin yun, hindi nga pinasulat. Yung hindi pinasasabi, huwag mo na alamin, hindi nga pinasabi. Hindi nga pinaalam Ito sabi ng Deuteronomy 29:29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang magbabagay na hayag na uukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng salita na kautusan ito. So yun ang ibinigay sa atin.
At binigay ng Panginoong Yesus sa atin ng mga revelation sa lahat ng salita niya na hindi natin nauunawaan dati. Hindi natin naiintindihan, pero ngayon naiintindihan na natin, nauunawaan na natin. At nabigyan tayo ng pagnanasa at paggawa ng Espiritu Santo na magpakalinis, magpakabanal-banal na laging sumusunod. Kaya yan ang message sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Kaya tumungo tayo, Ama, nang tanggapin natin ang pagpapala ng Ama. Binabasbas ko sa inyo ang masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Sumayin nyo ang masaganang espiritu ng kapahayagan, kaunawaan, kaalaman na siyang espiritu ng pagkilala sa Diyos. Sumayin nyo rin ang proteksyon sa physical nyong katawan laban sa COVID-19 virus. Pinagpapala ko ang kalusugan ng inyong mga katawan at pinagagalingan lahat ng sakit ng inyong mga katawan. Ibinabasbas ko rin ang masaganang pagpapalang material sa inyo. Tustusan kayo ng Panginoon ng lahat ng pagpapalang material na lahat ng problema sa buhay na ito ma-solve ng Diyos at maitustusan nyo lahat ng pagpapalang material. So I bless you in the name of Jesus Christ. Korpenti, Malkina, Hobang Kianaso, Kiyamasa, Kurup Harana, Kuruyonoti, Loyonosi, Karayariga. Amen. Morning mga kapatid, isang masaganang pagpapala na naman, isang mabiyayang pagpapala na naman ang pinagkaloob ng Diyos sa atin na nagsasama-sama tayo lagi every Sunday worship. At niloloob niya rin, nagsasama-sama tayo every Thursday ng 7 p.m. At ito ang katagumpayan natin sa Panginoong Yesus na pinagtagumpay niya tayo sa mga huling araw na nabibigyan niya tayo ng pagnanasa at paggawa na sundin ang kalooban niya sa huling araw. Ito nga maging bahagi ng ministeryo ng panalangin. Yan yung sinabi niya sa sa Acts 6:4 yata yun, or 4:6, na mananatili kami matibay sa ministeryo ng panalangin at ministeryo ng salita. Kaya nga, yan ang message sa atin ng Panginoon, victory in Christ. Meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo. We become victorious through Jesus Christ. At kailangan panatiliin natin to at makakapanatili lang to sa pamamagitan ng endurance o yung mahabang pagtitiis na ang talagang layunin ng ating pananampalataya, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Wala namang ibang purpose ang Diyos na binigay kaya tayo binigyan ng faith para mailigtas ang kaluluwa natin, para makasama na niya tayo forever and ever doon sa langit at maganap na yung kalooban ng Ama na mag-multiply siya, na magkaroon siya ng family na ang panganay nga ang Panginoong Yesus at tayo ay lahat magkakapatid na titira na tayo doon sa bahay ng Ama at malapit na yon at hinihintay na nga na lang natin yung ibang mga kapatid natin sa buong mundo na naway makakilala na ng katotohanan para mailigtas na at bumaba na ang Panginoon, magkaroon na ng rapture talaga. So yan ang message sa atin ng Panginoon sa Luke 21:19. At sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. So magwawagi lang tayo, magiging victorious tayo sa pamamagitan ng ating pagtitiis. Katulad ng ginawang pagtitiis ni Job. Nakita naman natin na napakatindi ng talagang pagsubok na ginawa ng Diyos kay Job, na talagang napakatindi. Kung marirealize mo lang talaga yung nangyari kay Job, talagang awang-awaan Diyos kay Job Kaya pinalakas niya ng todo si Job. Kasi lahat na nung talagang naganap na pagsubok sa kanya, napakatindi lahat, namatay lahat ng anak niya, naubos ang kayamanan niya. Tapos merong natira sa kanya na mga kapatid, kaibigan niya, yung sina Sopar, sina Bildad, sino pa ba yung isa, tatlo yun Tapos yung asawa niya, imbis na yun ang sumuporta sa kanyang kapighatian na makasama niya sa kadalamatian, mga kalaban pa, inaakusahan pa siyang masama, kaya nagkakaganon siya. At yung asawa niya, imbis na suportahan siya, sinasabi pa, sumpain pa ang Diyos. Wala talaga, ang naging hantungan lang ng pag-asa ni Job talaga, ang Diyos lang Kaya ganun na lang ang awa ng Diyos kay Job at pinagpara ng lubos si Job Sabi sa James 5:11. Narito tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis.
Inyong nabalitaan ng pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Talagang binigyan ng Panginoon si Job ng matinding pananampalataya, pagtitiis, mahabang pagtitiis. Sapagkat hindi lang sakit ng kalooban ang tinamo ni Job Mula ulo hanggang paa, napakagrabe ng hirap na yon. Wala namang gamot nun, tinitiis niya yung hapdi ng sugat niya. Tapos tinitiis pa niya yung akusasyon ng mga kaibigan niya. Natuloy nga mga kaibigan, hindi naman talaga kaibigan. Kaya ayun, hinatulan sila ng Diyos lahat. Pinag-offering silang lahat. Isang putol na ginto, tsaka mga singsing. Kaya napagpalang lubos. Tapos ibinigay pa kay Job uli, yung namatay niya mga anak, nanganak uli, karoon uli siya ng 7 lalaking anak at 3 babae. 10 yun namatay lahat Biruin mo, sa-celebrate ng birthday, namatay lahat. Tapos nagre-report yung mga katiwala ni Job, lahat. Panginoon Job, yun pong ating mga ninakaw ng mga tulisan. Meron bumbaksak na kidlat, na apoy sa langit, natupaw ko yung ito. Puro nagre-report na lang na naubos ng lahat. Tapos nagkasugat pa siya mula ulo hanggang paa. Pero dahil sa pagtitiis niya ngayon, napagtagumpayan niya ng kanyang kaluluwa at napagpala siya ng Panginoon, dinobol yung pagpapala sa kanya. So napaka-importante talaga niyan. Yung pagtitiis, yung ibibigay sa atin ng Diyos na pagtitiis, yung endurance na tinatawag na endurance. Sabi sa 2 Kings 22:2, at siya'y gumawa ng matuwid. Ito si Haring Josias to. Siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o kaliwa. So hindi siya nabatay sa tama't mali, sa kaliwa o sa kanan. Ang batayan niya lang ang aral ng Diyos. At tinupad niya kung ano man ang palatuntunan ibinibigay ng Diyos. Si Josiah ang mabuting hari ng Israel na tumugon talaga sa pananampalataya. Kasi maraming hari noon, gaya ni na Jeroboam, lahat na halos naging masama mga hindi sila hindi nag-endure sa pagiging matapat sa pananampalataya. Job 23:11. Ang aking paa ay sumunod na, lubos sa kanyang mga hakbang, ang kanyang daan ay aking iningat at hindi ako lumiko. So ito si Job sa tindi ng hirap na dinanas niya, sa mga kapighatian niya, hindi siya lumiko. Sa aral ng Diyos, patuloy siyang sumunod na sumunod. Naging matatag siya. He endured to the end. Hanggang sa natapos yung pagsubo sa kanya, kaya pinagpala siya ng Diyos ng doble. Daniel 3:18. Ito yung tatlong kaibigan ni Daniel. Ngunit kung hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Kasi nagtayo si Nebuchadnezzar ng idol niya para sambahin Pero hindi sila sumamba. Sina Shadrach, si Abednego, pinatunayan naman ng Diyos na talagang hindi sila na-consume ng apoy ng hurno Di ba? Kasi sinunog sila doon sa hurno Hindi sila nasunog May nakita pa nga silang kasamang anghel doon Nasabi naging 4 yung nakita, hindi lang yung 3 kaibigan na din Talagang in-endure nila yung hirap. Hindi sila sumunod sa utos na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kahit nakatulang pa sila ng kamatayan, hindi naman sila namatay. So ganun ang kailangan ating pananampalataya talagang pang-endurance. Katulad din ni Pablo, sabi niya sa Acts 20:24.
Dahil dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So kung ano yung kalooban ng Diyos kay Pablo, talagang tiniis niya lahat ng hirap, ginanap niya yon. Dinaliwala na niya yung buhay niya. Talagang matindi rin itong dinaanan ni Pablo ng pagsubok ng pananampalataya, pero nagtagumpay din si Pablo, talaga nag-endure din siya. Kaya yan din ang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa Matthew 10:22. At kayo'y kapopotoan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Dapat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So, maraming ma-persecute sa huling araw. Na usually sa sa last days to mga Israelites dun talagang mapipersecute ng todo kapopootan sila ng lahat ng tao, pero iniligtas din sila na Panginoon kasi magtitiis sila hanggang wakas na susunod sa Panginoong Jesus. James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So ito talaga ang paraan ng Diyos Ito ang paraan ng Diyos Padadaanin tayo sa maraming kahirapan, maraming kapighatian, maraming pagsubok. Ngayon kung matitiis mo talaga yun, handa ka magtiis, magsakripisyo, gagawa ka ng hain ng sakripisyo Covenant of sacrifice. Yun, doon nalulugod ang Diyos. Tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at masaganang pagpapala dito sa lupa. Makapupong higit nga, di ba sabi? Ang sino man mag-iwan ng kanyang ama't ina, hanap buhay, ng kapatid dahil sa akin, makapupong higit na tatanggap ng pagpapala. Ngayon, at ang sa wakas nito'y buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na nabibigyan niya tayo talaga ng pagnanasa na magtiis, magtiyaga, na sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, na magtagumpay tayo mga kapatid. Kaya nananagumpay naman tayo dahil alam din ng Diyos ang katapatan ng puso natin. Kaya pinananatili niya tayo, sabi sa Psalm 23, 31-23, pinamamalagi ng Diyos ang mga tapat na mga banal niya. So ang pinaka-importante sa panahon ngayon mga kapatid, nung tawagin tayo ng Diyos at hinirang tayo ng Diyos, magiging matapat tayo para managumpay tayo, manaig tayo. Ito lang ang susi mga kapatid. Ito ang susi ni Pablo, ito ang susi ni Job. Lalo na ang Panginoong Jesus, siya ang nagpakita ng grabing pagtitiis. Kasi wala siyang ginawang masama, pero ang hinanti sa kanya puro kasamaan Kasi yun ang masakit yung pang mga mahal mo sa buhay yung pape-persecute sa'yo Sa bagay, nangyari nga sa Ama yun, di ba? Sa kaharian ng Ama sa langit, yung pinakamamahal niya, lumikha siya ng archangels, mahal niya lahat ng mga anghel, tapos yun ang unang sumipa sa kanya, si Lucifer. Talagang gano'n ang buhay ng tunay na Kristiyano Katulad ng Panginoong Jesus. Di ba nung umpisa, ang Panginoong Jesus, yung wala pa, hindi pa Kristiyano yung mga kapatid niya, di ba, siya, talagang sarcastic sa kanya, punta ka na dun, sa Jerusalem, pakita mo na yung power mo. Di ba yan ang mo, di ba, nung wala pa Holy Spirit sa kanila, persecute. Pero nung mamatay na Panginoong Jesus, at naging Kristiyano na talaga mga kapatid niya, pinagpala sila ng Panginoon. Si James, the brother of Jesus nga, naging leader ng mga apostol. Si Jude, yung kapatid niya, ang sumulat ng Jude. So ibig sabihin, pag walang Holy Spirit ng isang tao pa, yun ang aaway sa atin Yung mga may Holy Spirit lang ang magiging kakampi natin. Pag wala, talagang kahit kapatid mo pa, nanay mo, tatay mo, pag wala pa Holy Spirit, aawahin ka, kawawahin ka. Pero pag may Holy Spirit na, hindi na. Kaisa mo na. Yun talaga mga kapighatian sa huling panahon sa buhay natin. Katulad ni Job.
Talagang persecuted siya. Si Jesus Christ, persecuted siya. Si Pablo, lahat halos lahat ng mga man of God, talagang ganun, dumadaan sa matitinding. Si Brother Manny, ako, halos lahat tayo, kung sino pa yung mga dapat sumuporta sa atin, yun na nagiging kaaway, umaaway pa sa atin. Pero yun walang pero pag nagkaroon na ng Holy Spirit sila, kakampi na natin sila. Kaya mga kapatid, yan ang mensahe sa atin ng Panginoon, na manatili tayo magtitiis hanggang wakas upang ipagwagi natin ating kaluluwa. At pinagpapala ko kayo lubos sa lahat ng bagay. Samahin nyo ang lahat ng masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Ibinabasbas ko sa inyo ang masaganang pagpapala ng spiritual na pagpapala, kagalingan ng inyong mga sakit at protection laban sa COVID-19 virus. At ibinabasbas ko sa inyo lahat ng pagpapalang material. Sumahin nyo ang lahat ng pangangailangan nyo sa araw-araw. In Jesus' name. Menai selayana kanama kuroyunity kuyap inhasa kuyentia maka kuryaya. Amen. Good morning mga kapatid. Isang masaganang pagpapala na naman. Isang mapagbiyayang buhay na naman ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Niloloob na naman niyang maka-worship tayo every Sunday worship. Niloloob niyang buhay tayong lahat. At marami din sa mga kapatid natin ang nakakasama para sa prayer meeting, ng general meeting ng 7 p.m. Thursday. Kaya salamat sa Diyos natin. At ang pinaka-importante nga ang i-message sa atin ngayon ng Panginoon, napakalapit na ng araw ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya kinakailangan na masigurado na natin ang ating pamilya ay tunay na nagmamahalan, because charity begins at home. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. At ang unang pinagsisimula nito, yung bahay mo mismo. Ikaw mismo, ikaw ang bahay ng Diyos So yung pag-ibig ng Diyos, talaga maghahari sa iyo. Lalabas ngayon yun. At mangyayari na magkakaroon ng unity in the bond of love sa loob ng bahay. Na mangyayari na sa loob ng bahay, ang ama't ina, ang mga anak, nagmamahalan ng lubos. Yung tunay na pagmamahalan. Yung pagmamahalan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos nagtatakip ng lahat ng mga pagkukulang, lahat ng kasalanan. Yun ngayon ang kinakailangang pag-aasahan natin at kailangan mangyari sa buhay natin. Unang-una nga sa pamilya natin, sa sarili mo mismo. At sa pamilya natin na mapagmahal tayong lubos. Na hindi tayo nakakakita ng masama. We don't see evil, we don't hear evil. Ano man ang pagkukulang, o ano man ang mga shortcomings ng ating asawa at mga anak, ay tatakpan nyo ng pag-ibig. At ito ang hinahingi ng Panginoon sa atin, na magkaisa tayo sa tali ng pag-ibig at kapayapaan. Basahin natin itong message ni Lord dito sa Ephesians 4:1-4. Namamanhit nga ako sa inyo bilang bilanggo ng Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na magbatahan kayo sa pag-ibig. Na pagsakitan ninyong ingatan ng pakikipag-aisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan, isang Espiritu, gaya naman na pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. So isa lang ang pag-asa, isang beses lang tayo tatawagin, isang beses lang ang buhay, isa lang ang Diyos, isa lang ang bautismo, lahat isa lang. So life is a chance. Isa lang ang chance natin at walang second chance mga kapatid. Kaya kung itong first chance na to na mismo, hindi ka na pwede. Walang second chance Isa lang ang pag-ibig, first love lang Walang second love. Yung pag-ibig natin ng una hanggang sa katapusan na yon. Yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, sa katapusan na yon. He is the author and the finisher of our faith. So kailangan tiyakin natin sa ating sarili na naghahari nga ang pag-ibig sa ating buhay. At ang pag-ibig na to, makikita mo na ikaw ay mapagkumbaba, mapagpatawad. Kung nagkakamali ka, lagi kang humihingi ng tawad. At ikaw ay mapagpatawad. Puspos ka ng pagpapatawad katulad ng Diyos. Puspos siya ng kaunawaan, puspos siya ng pagpapatawad. Basta tiyak lang talaga yung mga pagsisisi natin. Na tunay na magbabago tayo ng isip. Hindi mamabagay sa kabutihan ng tao, sa masama o mabuti ang mga judgment natin. Kundi ang judgment natin kung ano yung judgment ng Diyos. At ang judgment ng Diyos, ang salita ng Diyos.
Yun ang hahatol sa atin sa huling araw. Sabi sa John 12:48-49. Kailangan kung ano ang judgment ng Diyos, yun ang judgment natin. Hindi tayo pwedeng humatol ayon sa ating sariling karunungan o nababatay tayo sa tama o mali o sa masama o mabuti. Hahatulan tayo ng Diyos doon. At yung aklat ng buhay ang kailangan nandun tayo na naaayon yun sa pananampalataya. Kasi yung aklat ng tama't maliin, na mabubuting gawa, yun yung mga taong nabuhay ayon sa tama't mali, ayon sa masama't mabuti. Yun ang mga pupunta sa impyerno. Yun yung nakasulat sa sa aklat ng mabubuting gawa at masasamang gawa. Kasi kailangan gawa ng Diyos pananampalatayang galing sa Diyos, salita ng Diyos, mabubuhay ka na sa salita ng Diyos. Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo na ang mabubuhay siya. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman, pananampalataya na lang kay Kristo. So yun ang pagiging tunay na Kristiyano. Kung tunay kang na born again, tunay kang tumanggap sa Diyos, mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Kung mamamatay ka man, mamamatay ka sa salita ng Diyos. Kasi kung itatakwil mo ang salita, itatakwil ka din ni Kristo. At yun ang hahatol sa iyo. Basahin natin. John 12:48-49. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay isang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsalita nang mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. So yun ang buhay na walang hanggan, yung utos ng Ama. At ang utos ng Ama, salita ng Diyos, si Kristo, ang buhay na walang hanggan. Kaya kung mabubuhay tayo sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung babatay ka sa masama o mabuti o sa tama't mali, pupunta ka sa impyerno. Kasi kumikilos ang pagkatao mo. Yung lumang pagkatao mo. Ang mga bagay na sinasalita ko ayon sa sinabi ng Ama, gayon ko sinasalita. So lahat ng nasulat sa Bible, sa New Testament, lahat ng sinalita ng Panginoong Hesus, galing yun sa Ama. At lahat ng narinig ng Espiritu Santo, yun ang sinasalita niya lang. Galing sa Ama at sa Anak. Kaya napakahalaga, ang Espiritu Santo nasa iyo. At yun ang nananahan ngayon sa atin. Ang Panginoong Hesus at ang Espiritu Santo. At darating ang araw, pananahanan na tayo ng Ama pagpunta natin sa langit. Mananahan na ang buong kapuspusan ng Diyos, magiging katulad na tayo ng Diyos. Pag nanahan na sa atin ng Ama, katulad na tayo ng Diyos. Gagawin tayo mga Diyos din. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nasa Diyos . Kaya kabibigyan ng buhay na walang hanggan, ang kapuspusan ng Diyos nasa iyo na rin. Kaya kailangan mapuspos tayo ng pag-ibig na yan. Sabi ng Colossians 3:14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So ang pag-ibig ng Diyos, ang tali ng kasakdalan. Para maging perfect tayo sa mata ng Diyos, si Kristo ang mag-aari sa atin. Siya ang kasakdalan . Ang kasakdalan natin si Kristo . Sa ngayon, kung susukatin natin from 1 to 10, nasa 9 na tayo dapat. Matured na tayo dapat na hindi tayo nabubuhay sa tama't mali o sa masama o sa mabuti. At kailangan na maghari na ang pag-ibig sa tahanan. Kung hindi, maiiwan tayo sa rapture. Pag hindi naghari ang pag-ibig sa iyong sarili. Kailangan maghari sa bahay mo muna. Charity begins at house . Ang pag-ibig nagsisimula sa bahay mo, ikaw, sa iyo mismo. At nang ibigay sa iyo ang Espiritu Santo, naghari sa iyo ang Diyos, si Kristo, ang salita ng Diyos. At kailangan na mangyari sa atin ang mga salita ng Diyos, katulad ng karunungan ni Solomon, na sinabi ng Espiritu Santo sa kanya, ang Proverbs 10:12. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. So yung galit, sama ng loob, panibugho, inggit, selos, lahat yung galing sa masamang espiritu yan, nagbubunga yan ng pag-aalitan o pag-aawayan, pagsisisihan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Kaya kapag nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos,
at ina-apply mo yung faith na pag-ibig nito, tatakpan mo ang lahat ng pagsalangsang, lahat ng pagkukulang, lahat ng mga kahinaan, lahat ng kasalanan ng kapatid, tatakpan mo yun ng pag-ibig. Katulad ng Panginoong Hesus, namatay siya nang tayo makasalanan pa. So iibigin mo nang siya'y makasalanan pa, kasi ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Inibig tayo nang tayo makasalanan pa. Hindi katulad ng tao, pag nagkamali ka, galit siya sa iyo. Pag nagkamali ka, ayaw niya magpatawad. Nag-aari sa kanya yung dating pagkatao. Hindi pa siya tunay na Kristiyano. Kasi pag tunay na Kristiyano ka na, mapagpatawad ka na, maunawain ka na, katulad ka na ng Diyos, mahabagin ka na. Kaya kailangan magkaroon tayo ng proof of discipleship. Ano yung pruweba na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos at tayo nga mga alagad ni Kristo? May pruwebang dapat makita. John 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking alagad, kung kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Ito isang bagong utos Kasi ang dating utos na ibinigay kay Moses noon, love your neighbor as you love yourself. Ang pag-ibig na ibibigay mo lang sa ibang tao, yung pag-ibig mo sa sarili mo. Ngayon, iba na ang utos, bago na. Kung paano tayo inibig ng Panginoong Hesus, ganun tayo iibig. At inibig tayo ng Panginoong Hesus na tayo makasalanan pa. Kasi nung araw, tooth for tooth, eye for an eye. Gantihan Lex talionis kumbaga sa ngipin sa ngipin mata sa mata. Ngayon hindi na love your enemies, pray for those who persecute you, do good to those who hate you. Yung mga nagagalit sa'yo, may mga sama ng loob sa'yo, mamahalin mo. Hindi ka gaganti ng masama sa masama. Pagpapalain mo yung masama. Kasi yun ang Diyos Inibig niya tayo nang tayo makasalanan pa. Sabi sa Romans 5:8 yata yun. Tignan natin. Dadapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. So nang tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Inibig na niya tayo nang tayo makasalanan pa. So ganun din lahat tayo makasalanan, lahat may pagkukulang. Iibigin mo yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, kapatid mo, kapatiran sa iglesia, lahat na rin ng tao. You don't see evil, you don't hear evil. Hindi ka na matitisod kasi yung natitisod pa, nasa dilim pa yun Hindi mo pa alam ang nilalakaran mo. Kaya sabi ng Bible, yung hindi pa umiibig sa kapatid, nasa dilim pa yun Nasa kadiliman pa, hindi umiibig sa kapatid. Kaya check mo sarili mo kung hindi ka pa umiibig, nasa kadiliman ka pa. Basahin natin yun, 1 John 2:9. Ang nagsasabing siya nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. So maliwanag to salita ng Diyos na to Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananana sa liwanag at saka ay walang anumang kadahilan ng ikatiti. Wala ka nang, you don't show evil, you don't hear evil. So ito ang kailangan maghari sa loob ng bahay ngayon. Kasi ang ililigtas ng Diyos, pamilya Pamilya. So kinakailangan maghari ang tunay na pag-iibigan sa loob ng pamilya. So kinakailangan magtagumpay tayo dito mga kapatid. Kasi kung hindi ka magtatagumpay sa sarili mo, kailangan magtagumpay ka sa pamilya mo, sa asawa at mga anak mo. Sa pamilya mo mismo, kailangan maghari ang tunay na pag-ibigan. At mababasa naman yan sa 1 Corinthians, buong chapter ng 13, 4-8. Basahin muna natin yun. Ito ang tunay na pag-iibigan
Ito ang batayan ng pag-ibig mo, hindi yung pag-ibig ng tao. Kasi yung pag-ibig ng tao, nawawala yan eh. It fails eh. Tsaka may kondisyon ng pag-ibig ng tao. Meron siyang kondisyon. Kung ganito gagawin mo, ganito gagawin ko sa'yo. Kailangan ganito gawin. Ang daming do not do this, do not do that. Hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos. Walang batas dun eh. At ito ang kailangan maging tunay na pag-ibig natin. Ang pag-ibig ay napagpahinuhod at magandang loob. So kahit ginawan ka ng masama, mabuti pa rin ang kalooban mo. Ang pag-ibig hindi nananaghili, hindi ito nagseselos. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, hindi ito nagyayabang. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi ito nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. So pag may masama, hindi mo aalumanahin yun, hindi mo kukonsistihin yun. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat inaasahan, lahat tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. It never fails. Kahit maging mga hula matatapos, maging mga kaalaman, maging kaalaman mawawala. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nakakahula tayo ng bahagya, dadapat kung dumating na ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. So when the perfect has come, tsaka lang matatapos, makukumpleto na ang pag-ibig. So malapit na yon. Dapat nasa number 9 na tayo. Ang rating natin ngayon, 9 na. At yung rating na yan, na 9 na nga, kinakailangan na doon na tayo sa kategorya na yon para pagdating ng 10, perfect na tayo mga kapatid. So yan ang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito, na kinakailangan na maghari talaga ang Diyos sa atin. Tunay na mananampalataya tayo, tunay na mga Kristiyano. Sapagkat ang Diyos natin tunay, kailangan tunay din tayo. Kaya sabi ng Panginoon, kung tunay kayo mga alagad ko, mananatili kayo sa akin salita. At ang sino mang nananatili sa salita ng Diyos, nakakatiyak siyang ligtas. Maliban na lang kung sumampalataya na walang kabuluhan nga, katulad ng pananampalataya ni Lucifer, walang kabuluhan, lumaban sa Diyos, natisod. Si Balaam, natisod. Si Judas, natisod. Walang pag-ibig, walang tunay na pag-ibig, natitisod. Kaya wala kang katitisuran. Sa malinis, lahat ng bagay malinis. Pero sa marumi, walang malinis doon. Kahit ano gawin mo sa kanya, marumi siya, hindi siya magpapakalinis. Yun yung carnal mind, yun lumang pagkatao. Kailanman hindi marirepair yun kaya pinalitan Hindi nare-repair yung lumang pagkatao. Kaya ang ginawa ng Diyos na solusyon, ipinako sa krus yung lumang pagkatao, kasama na ng lahat ng mga gawa nito. At yun, inilagay sa katawan ni Kristo lahat ng kasalanan. At nung muling mabuhay ang Panginoong Jesus, on the third day, nagkaroon ng tayo ng bagong buhay. Life resurrection of Christ. Kaya mga anak na tayo ng Diyos, at ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala yun. Kaya kung mananampalataya tayo, na mga anak tayo ng Diyos, makikipagtiis tayo sa Panginoong Jesus. Magtiisan kayo, sabi ng Diyos Kasi walang sa atin, lahat tayo may pagkukulang, lahat may kasamaan Kaya ang sabi solusyon doon, magtiisan kayo. Magtanggapan kayo. Kasi kung may kasalanan kang gano'n, siya din mayroong kasalanan. Di ba kasalanan kayo lahat? Lahat tayo makasalanan. Wala nakaabot sa atin the glory of God We fall short in the glory of God. Kaya sinolve ng Diyos yun. At hindi naman pwedeng tao mag-solve. Kasi walang matatagpo ang taong perfect na pwedeng ialay. Kaya kailangan maging tao ang Diyos para masolve ang problem. Kasi walang makita lahat fall short So ang solusyon, ang salita, maging tao. Para yung tao na yon maipanganak ng tao. Pag naipanganak ng tao, pwedeng mamatay ang katawan nyo. At ang katawan kailangan mamatay, banal, walang kasalanan. At ang Panginoong Jesus lang yon na walang kasalanan, banal. Kaya nung mamatay siya, ipinako sa krus yung katawan niya, dinala lahat ng kasalanan ng katawan. At muling nabuhay, at kung mayroong muling pagkabuhay, kaya tayo nananampalataya pa dahil mayroon pang life after death Kung walang muling pagkabuhay, walang life after death, what's the use of faith? Ba't mananampalataya pa? Wala na palang muling pagkabuhay. Ito lang pala ang buhay natin. Pag namatay ka, tapos na Pero hindi Isang araw haharap tayo sa Diyos
Hahatulan tayo ng Diyos. At wala nang sino mang hatol sa kay Kristo Jesus na nabubuhay sa Espiritu. So kailangan datnan tayo ng Diyos na nabubuhay sa Espiritu. John 6:63. Bago tayo magtapos, basahin ko yun. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So sa laman, walang pakinabang. Ano yung laman? Yung outer man. Yung datihang pagkatao natin. Yung outer man natin. Yung katawan. Ngayon, sa katawan na yan, nananahan ang lahat ng kasalanan. Walang pakinabang dyan. Basura yan kaya papalitan. At ang salitang sinasalita ng Panginoong Hesus sa atin ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya sabi niya dun sa John 12:50, di ba? Ang utos ng Ama ay buhay na walang hanggan. At ang utos ng Ama, si Kristo, ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pinagpapala ko kayo sa araw na to. Ibinabasbas ko sa inyo ang masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Sumayin nyo ang lahat ng espiritu ng kapahayagan, karunungan, kaalaman, kaunawaan. Na sumayin nyo ang espiritu ng pagkilala sa Diyos, na siyang buhay na walang hanggan. Ibinabasbas ko rin sa inyo ang kagalingan ng inyong mga katawan at protection laban sa COVID-19 virus. Ibinabasbas ko rin sa inyo. At lahat ng masaganang pagpapala, lahat ng biyaya at pagpapala ay binabasbas ko sa inyo. Mga material nyong pangangailangan, ibinabasbas ko sa inyo. Sa araw na to, hanggang sa pagbaba ng Panginoong Hesus, pinagpapala ako. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.